So, discussion tayo. Next topic natin ay force resultant system. So, dito naman class, ang pag-uusapan natin ay mga moment. Ano? Sino ang mahilig sa inyo mag-moment? So, ibang moment ito class. Ano? So, ito ay moment ng sa force resultant system. Okay, nakikita? Nakikita nyo ba? Ang nakikita ko. Yes po. Yes, sir. So, Yes po. moment of force, una ay scalar definition. So, meaning, meron din tayong vector definition. Ano? So, meron tayong 2D and 3D. So, a force produces a turning effect or moment about a point O that does not lie on its line of action. In scalar form, the moment magnitude is the product of the force and the moment arm or perpendicular distance from point O to the line of action of the force. Ano? So, based on the figure class, yan, MO is equal to FD. Ano? So, again, class, yung tinutukoy ng D dyan, perpendicular distance yan, class, nung force, ha? So, yan. So, hindi ito, class. Hindi yung distance na papunta dyan. Okay, distance na papunta dyan. Basta yung perpendicular distance niya. Ano? Pero, why, class, kailangan natin matutunan ito? Yung mga moment na ito? Kasi, class, again, sa pagdidesign. Ano? So, halimbawa, class, magdi-design tayo ng mga structure na rotating. Ano? So, dito, class, malalaman natin kung ano ba yung katumbas na force na dapat nating ilaan. Ano? Para hindi magkaroon ng problema yung structure natin. So, dito, class, sa figure na to, kung titingnan nyo, isang force lang ang kinukonsider. Pero kapag magawa na tayo ng maraming structure, maraming ano yan, maraming force na kaakibat yan. Ano? So, mahalaga, class, na sa ganitong paraan is matutunan natin kung paano ma-determine yung value ng moment natin. Another, class, para mas lalo nyong ma-gets kung ano itong topic na to. Halimbawa, class, meron kayong ano, yun, class, ano, pipe wrench. Ano? Diba? May certain na haba yun. Tapos, i-attach mo dun sa tubo, and then, iikutin mo siya. Ano? So, yun, class. Ganun, class, ang concept ng moment. May haba yun, class. And then, yung force, yun yung force ng kamay mo. So, ang moment doon ay yung force na ina-apply ng kamay mo, tapos yung haba ng wrench. Ano? Ganun, class. Mga simpleng ano lang. So, the direction of the moment is defined using the right hand rule. So, MO always acts an axis perpendicular to the plane containing F and D and passes through the point O. So, dito, class, sinasabi dyan na right hand rule. Ano? Pero, class, pag maraming forces na ang kinukonsider nyo, depende, class, kung ano yung direction na isa-set nyo as positive. So, dito, class, ang positive niyan, kung saan papunta yung force. Ano? Pero kapag, class, naman baliktad, pag baliktad niyan, ibig sabihin, negative ang moment. Ano? Pag baliktad yung direction. Based dun sa sinet nyo. Ano? So, yan.
So, for two-dimensional problems, we can use the principle of moments, resolving the force into its rectangular components, and then determine the moment using a scalar analysis. Thus, MO is equal to FD is equal to FXY minus FYX. So, dito naman class, kapag halimbawa, mahirap makuha yung perpendicular distance niya, pwede nyo naman na i-consider yung vertical and horizontal components niya. So, in that way, class, kung dito ang moment sa O natin, moment sa O, so, dito, class, ang positive is pa ganyan, okay? Makukuha natin, class, yung distance na perpendicular sa kada component. So, baka malito kayo, class, ha? Perpendicular distance. So, kung yung force, kung yung Fy, ang perpendicular distance niyan, itong x. Ano? Kung yung Fx naman, ang perpendicular distance niyan, itong y. Ano? That is why Fx multiplied by y minus Fy multiplied by x. So, ayan. So, how about naman, class, kapag maraming forces na? So, tulad ng sinasabi ko, class, depende sa isa-set nyo na positive, positive moment. So, dito, class, resultant moment is summation lang ng moment ng MR. O, MR meaning resultant. Sa O, dito sa O na to. Is equal to summation of forces multiplied by D. Summation ng forces multiplied by D. So, ganito in class. So, in this case, class, based on the figure, so, ang sa net niyang positive ay counterclockwise. So, kung titingnan niyo sa figure, yung M1 ay counterclockwise. Pag ganyan ang ikot niya. So, positive siya. So, F1, D1. Tapos, ito naman, F2 naman ay clockwise. So, kabaliktaran ng sinet na positive moment. That is why negative F2, D2. Tapos, ito naman, F3 naman, positive din siya kasi counterclockwise din siya. So, ito class ang resultant moment niya. So, sample problem tayo, class. So, ito. So, determine the moment of the force about point O. So, ito, class, yung nakaset na moment. So, moment daw at O. So, dito, class, ang moment at O dyan ay F, di ba? F multiplied by D. So, equal siya sa 100 multiplied by D. Ang perpendicular distance niya, itong 2 meters. Equal sa 200. Anong unit? Newton meter. So, yan. How about class sa number 2? Sino makakapagbigay? Ay, dito sa pangalawang figure. Ano ang moment dyan? 50. 50 50 Newton. Ang po, na 0.75 meter. Ulit daw? 50 Newton po times Okay. 0.075. Okay, very good. So, anong total yan? 37.5. Okay. Newton meter. Tama ba, class? So, yan. So, yan. Ang kino-consider ay yung perpendicular distance. Baka malito kayo. Again, i-check ang direction. So, kung ipo-project yan dito, ang perpendicular distance niya ay ito. Yung 0.75. How about naman, class, dito sa sa pangatlong figure? Ano ang value ng moment dyan? 40 pounds. 40 pounds? May kulang. Ano yung distance? So, ganito yan, class. So, 40 multiplied by 4 plus yung 2 cosine 30. So, anong value yan? 220. Napuputol.
229 pounds by feet. Ano po? Sige. 220. 229.28. Ano? Pound feet. How about itong ano, dito sa kabila? So, ito naman class, MO dito ay 60 multiplied by 1 sin 45. Equal siya sa 42. 42.42 pound feet. So, ito class sa number 5, ay sa figure 5, ang moment naman nito ay 7 multiplied by 4 minus 1. Ano? 4 minus 1. Kasi 1 ito. So, 3 meters ito. Sabihin ito. Kaya, equal yan sa 21 kilonewton meter. So, ayan lang class. Ganyan lang ang solve ng moment, pag-determine ng moment sa scalar definition. How about naman class kapag marami, pag combine? So, next problem. O dito, sino makakapagbigay? Sige daw. Mabilisan lang, wala. So, ganito naman yan, class. Diba? Summation of MRO. So, in this case, class, mag-set tayo ng direction ng moment, So, iset natin na pag ganito ang moment natin. Clockwise. So, ang makukuha nating value ay 50 multiplied by 2. Anong kasunod, class? Lagyan natin to ng 1, 2, 3, 4. Pagkakasunod-sunod. Sir, kala ko clockwise, ito magiging negative po yung 50. Hindi. Positive ang 50 kasi pag galing dito, pag ganun baga ang ikot niya. Okay, nagigets mo? Pag ganyan baga ang ikot niya. Clockwise baga ang ikot niya pag nag-moment ka dito sa O. Ano? Nakuha? So, ayan class. So, positive 50 times 2. So, ito class, ano to? Anong value? 60. Plus ba or minus? Minus po, sir. Okay, minus 60. Ano ang distance niya? 0 po. Okay, very good. So, whether mag-minus ka or mag-positive ka, since 0 man, magiging 0 din yan. So, basta class pag tatama sa class sa axis, yung pag parallel sa axis yung force, wala siyang perpendicular distance. So, how about class sa number 3? Paano yun isusulat? Yung number 3. Ano siya? Positive or negative? Negative, sir. Negative po. Okay, negative ano siya? Ano ang distance niya? 3. 3 po. 3. Perpendicular distance, class. Diba ang tinutukoy ng 3 ito nakapaslan? 3 times cos 30 degrees, sir. 3 sine. Okay, 3 sine. So, ito class ang tinutukoy na distance natin. Ito 3 sine 30 degree. Susundan? So, ayan. So, dito class 40. Paano siya? Positive 40.
Okay. Ano ang distance niya? 4 meter. Hmm. Yan na ba yan? 4 meters na ba? So, 4 plus 4 cosine 30. Ano? Kasi ito yung class, oh. Mayroon pa ditong distance na 4 cosine 30. Ano? So, ano class ang final answer? Moment resultant at O? Sir, paano po naging 4 cosine, sir? I'm sorry. 3 pala. Sorry. 3 pala. 4 plus 3 pala. 3 ito. Ayan. So, anong sagot, class? 334 Newton meter. 334 ano? Newton meter. Okay. Tama? Pareho ba kayo nang nakuha? Class? So, ayan. Tama po. So, okay. So, ganyan lang, class, ang solve ng moment. Ano? Sa scalar notation. Scalar definition. How about naman, class, kapag vector? Ito pa pala. Another problem pa pala. Sample problem. So, ito, class, sample problem na ito, pwedeng iba't ibang approach ang makuha dito. Ano? So, meron tayong 3 approach. Ano? Dito sa problem na to. So, una, ito, pag-solve ng moment, gamit itong D na ito. Ito yung perpendicular distance. Ano? So, paano yun makukuha? Ganito. So, ang moment at O ay equal siya sa FD. Kung saan ang tinutukoy dyan, class, ng F ay yung 5 kN, tapos yung D unknown. So, paano natin makukuha yung D? So, di ba 90 degrees ito? So, kukonsider natin itong triangle na ito para makuha natin yung value ng D. Ano, class, ang value ng D? Sige daw, sino makakakuha? Anong value ng D dito? Two point 2 point ano? two point 2.89. Tama, very good. 2.89. Paano nakuha? So, ito. Yung triangle na to ang kinonsider. So, ang magiging, ano, para makuha natin yan, yung, yung sine 75 degree. Okay? Consider itong angle na to. Is equal to opposite na D over hypotenuse na 3 meters. Ano? So, kuha na natin yung value ng D. So, anong value ng moment natin? So, ang value ng moment natin ay 14.49. Ano? 14.49 kilonewton. So, how about naman, class, ito ang ginamit. Ito yung kukonsider yung horizontal and vertical component niya or the x and y component. So, given na, class, dito yung mga x and y component, paano siya isa-solve? So, ganito lang. Moment is equal to, iset natin, class, na ganito ang positive. Halimbawa. Okay, so, positive yung Fy natin. Anong value ng F? Ang value ng Fy natin ay 5 kilonewton sine 45 based on the figure, class, multiplied by ang distance sa ang distance, class, ano ang perpendicular distance niyan? Yung 3 cosine 30 degree. Ano, baka malito kayo, class, ha? So, ito, class, ang moment dito ay equal siya sa Fy dx. Minus ba or plus? Ano, class? Minus or plus? Sure? Anong direction, class, ng ano dyan? Ng force? Diba pareho siya? Ano? So, ito, pareho siyang
clockwise. Ano? Positive. Positive din. So, plus fx dy. So, masasolve na. Plus fx na 5 kilonewton cosine 45 degree multiplied naman dun sa distance na 3 sine 30 degree. So, anong value class ng MO? Eleven. 14. 14.49 po. Okay, tama. 14.49 kilonewton meter. So, ano class yung pangatlong approach? Ano? So, ang pangatlong approach class niyan is ganito. Kukunin natin yung itong component na ito. Ililipat natin siya dito para itong 3 meters natin, yun na yung maging perpendicular dito sa O. So, paano makukuha? So, meron tayo nitong value nitong angle na to na 45. Ano? So, anong angle ito? Sige, sino makakakuha ng angle na to? Kasi, ang makukuha natin ang MO dyan sa pag-solve ng ganito. So, MO is equal to 5 cosine theta. Theta, ito yung theta. Multiplied by 3. Distance na 3. So, sino class makakapagbigay ng angle? Anong value class ng angle dito? Analyze the figure class. Ano class value dyan ng angle? 30 po ba? 30? Mali. Anong value? So, sobra class yung 30. Ano? So, ganito yung class. Pero sige, sabihin nyo din sa akin kung nag-guess ha, yung nag-try ha. So, ito. Diba class? Kung ito ay 30, pag dinare-diretso natin yan, ito ay 30 degree din ito. Tama? Since parallel ito, tsaka parallel din ito, 30 degree din ito. So, ito, magiging 90 degree ito. Ano? 90 degree ito. So, para makuha yung angle na yon 90 degree, theta is equal to 90 degree, minus 30, minus 45. So, ang value ng theta ay 15 po. 15 degrees. So, ayan. So, anong value class? Ano makukuha ang sagot? Anong value ng moment? 14.49 din po. Okay, yan. So, yan class. Yun yung tatlong solution na pwedeng i-apply. Ano? Sa pag-solve. Kung saan kayo mas madadalian. Ano? So, dito class, why ito lang ang consider ko? Ito lang. Kasi class, kapag kinonsider din natin itong force nito, itong dito, magiging 0 din ito. Kasi nagtama siya dun sa axis na kinoconsider natin. Ano? So, ayan. So, how about naman kapag moment of a force, vector definition. So, since 3-dimensional geometry is generally more difficult to visualize, the vector cross product should be used to determine the moment. Here, MO is equal to R multiplied by F. So, itong class R na to is position vector siya. Ano? Multiplied dun sa Cartesian vector na F. Ano? Where R is a position vector that extends from point O at any point A, B, or C on the line of action of F. So, dito class, kung dun class sa unang topic natin, ay dun sa scalar definition, ang kinoconsider natin ay yung perpendicular distance. Dito naman class, yung position vector ang i-consider natin. So, meaning, kapag RA, ipoproject lang natin dun sa tatamaan ng force, yun. Kapag RB, ganun, hindi siya class nakadepende dun sa perpendicular distance. Ano? So, ganyan yan class. So, ipoproject nyo lang. So, ang value class, kahit anong position vector class ang i-consider nyo, whether RA, RB, or RC, same value ang makukuha nyo yan. Kasi ang moment doon ay equal lang.
ano yung cross product ng position vector sa A at saka anong Cartesian vector na F, yung first vector, so equal lang siya. Ano? So yan, sa pag-solve class, ganito ang pag-solve niyan. Ang gamit ay yung determinants. So, if the position vector R and force F are expressed as Cartesian vectors, then the cross product results from the expansion of a determinant. So ito. So ito class, ganito ang ano. Ang cross product niyan, ano? So paano ito class? Paano nag-come up sa ganito? So, ganito lang yan, class. Para, nag-come up dyan sa ganitong way. Ano? So, itong in terms of I, tatakpan lang natin ito. Tapos, i-multiply natin ito less ito. Kaya, dito, in terms of I, so, Ry multiply by Fc, Ry Fc minus Rc Fy. Ano? Pababa. So, ganyan ang class. And so on. So, sunod naman, takpan natin yung or i-cross natin yung sa J naman. Yan. So, multiply lang natin ito. So, Rx multiplied by Fc, Rx Fc minus Rc Fx. Ano? So, yan class. J naman. So, kapag K naman class, anong oras na? Overtime na ba? Ay, 3 minutes. So, ganyan lang yan class. Ano? So, tandaan nyo lang itong formula na ito. Lalo na yung sign na negative and positive. Kasi sa determinant, ganyan. So, una, negative, positive, sunod yan. Kung mas marami, negative, sunod, positive, and so on and so forth. Kung tama yung naaalala ko. So, sample problem tayo, class. Kapag resultant class, again, ipa-plus nyo lang, ano? So, ipa-plus nyo lang yung kanya-kanyang, ano nila? Kanya-kanya moment nila. So, ganun lang din, class. So, ito class, sample problem tayo. Ito ang sample problem natin. Ano? Sige, ito na nga lang. So, dito class, determine the moment produced by the force F in the figure about point O. Express the result as a Cartesian vector. So, dito class, kung papansinin natin, given yung F. Pero itong F na to ay magnitude siya. Naalala nyo kasi yung formula na F is equal to ganyan, magnitude multiplied by unit vector. Naalala nyo? In this case, A to B. Ano? So, dito class, ito ang dapat makuha natin, yung force in terms of Cartesian vector. So, para makuha natin, ito yung i-apply natin na formula. So, ano ba muna yung ano nito? Anong term ba doon? Yung vector na to. Ano ba siya? Paano siya isulat? So, di ba ang position vector class ay equal siya sa yung vector itself tapos yung resultant. Ano? So, ganyan. So, meron tayo dito 2 yung given natin na value ng F. And then, sino makakapagbigay class nung ano, nung vector nito? Nitong line na to? Sige daw. Sino class makakapagbigay? Guess lang.
Wala? So, sige, sino? Sino? So, ganito yun, class. Try ko, sir. Okay, sige. Anong ano yan? 4i plus 12j plus 12k. 12K o 12J? Tama, sir? 12J? Ay, 12j po, tapos plus 12k. Plus 12, plus 12K? Ganyan ba? Ito ang sagot mo? Tama ba? Ito ang sagot mo? Sa tingin ko lang po. Okay, sige. Sino nga yun? Anong pangalan mo? Abad po. Okay, Mr. Abad. So, baka malito tayo, class. Ano? So, tama. Baka malito tayo. Itong dalawang ito, tama ito. Pero ito, class, negative dapat ito. Kasi pababa yung force. Ano, hindi siya pataas. So, meaning, kung i-project natin, pababa yung force, so meaning, ito, ang ano nito ay pababa din yung 12. Unless sana, kung pataas itong force, so, positive yung 12. Ano? So, yun, class. I-check din natin yung direction. Ano? Pero, thank you so much, Mr. Abad. Okay. So, ganyan yan, class. So, sa resultant naman, class, nito, so, yung ano lang, 4 squared plus 12 squared plus 12 minus pala. Ay, plus negative 12 squared. So, yan. So, anong class ang value ng F? Summary na lang, class. Sige daw. Zero point 459 Okay. 0.459 ay, ano pa? plus 1.383 ay 1.376 po Okay. J. And then? minus 1.376k. Okay. So, meron na tayo nito, class. Ano? So, ang dapat nating mahanap yung RA. RA or RB. Ano? So, dito, class, sa figure na to, ang tinutukoy ng RA ito. Itong pataas na yan. Okay. Tapos, itong RB naman, itong papunta dito. Ano? So, kung titingnan natin, class, dun sa figure, ito. Yung tinutukoy daw nung position vector is mula dun sa origin o yung sa point of reference nung sa pag-moment papunta dun sa mismong tinutukoy na letter or value ang term ba dyan? Point pala. Point. Yung tinutukoy na point. So in this case, ang RA dito itong from point A to point 0 to point A. So anong value ng RA? Anong position vector na RA? 12K po. Okay. 12K. Negative or positive? Positive po. Okay. Positive kasi class pataas siya. From 0 to A man siya. How about yung RB? Yung RB naman class ay siya? 12J po. 12 12J? Hindi. Meron may kulang class. Ay 4 Diba? May 4 pa. 4i Okay. 4i plus 12J. plus 12J. So, either of that to ang pwede natin gamitin. Kasi diba ang moment is equal to RA. Cross product ng RA sa F. Equal din siya sa RB sa F. So, kapag kinonsider natin yung RA muna, so, ang kakalabasan niyan ay ganito. I, J, K. So, sa RA, wala tayo sa I. Tapos, wala din tayo sa J. Meron tayo sa K na 12. And then, itong 0.459
1.376 and then 1.376 negative. So anong value class ng MO? Sige daw, gamit yung formula. Pasulat daw. Gamit itong formulang ito. Anong sagot, class? Sige lang, class. Mag-solve lang kayo ha at na-erempake na ako. Pero yan, class. Ito, class, yung ha. Ito. I plus 5.51. J. Tama. Pero anong i-check mo daw yung 16.5 mo. Is it positive or negative? Positive, sir. Check mo yung formula. Baka positive yung nagawa mo dito. Negative ito ha. Ito oh. Di mo ata na isama ito. Negative ito. Negative 1.376. Ayan oh. Kaya negative dapat. Tama ba? Sir, negative po. Negative 16.5. Tapos, ilan? J. Plus 5.51. 5.5. Ay, Tama. 5.5. Okay, 5.5K. So, ito class yung sagot na. Ano? So, yun class, yung Cartesian vector ng may unit na kilonewton meter. Yung Cartesian vector na ito. So, itry naman class kapag RB. So, kapag RB naman class ganito. Ito ko na lang isulat. So, RB cross product ng F. So, ganito yan. So, I, J, K. So, meron naman ditong 4 sa I, 12 sa J, 0 sa K, and then 0.459, 1.376, tapos negative 1.376. So, yan class. So, anong value ng, sige daw, check daw kung same ang makukuha ang value ng moment. Nakuha. Same po, sir. Okay. Sige. So, ayan class. Same lang ang makukuha dyan na value. Ano? So, depende kung ano yung i-consider yung position vector. So, negative 16.5 J plus 5.5 K. So, meron ako class ditong another example. Pero bibigay ko na lang as it work. Ano? So, sige, kopyahin nyo na yung problem. Tapos, isubmit nyo sa akin hanggang 6 p.m. Or kahit mali, basta, isolve nyo on your own. So, ito naman class ay resultant moment ito, Sir, pwedeng 12 a.m. na lang mamaya. Hanggang Bahala 12 ka, a.m. choice mo yan. Sige. Sige na. Pero dapat ikaw ang nag-solve niyan, ha? So, ito naman class, resultant ito,
Resultant moment ito. Vector moment. Ano? So, nakuha na-picturean nyo na yung problem. Stop that. Na-picturean nyo na? Wait lang, madilim na dito. Wait lang. Wait lang, class na. Ano, nakopya? Sino nagsabi na 12 a.m.? Sino nagsabi? Ako po, sir. Sino? Ako po. Si Abad. Sige, Abad. Ano na yun? Pag 12 a.m., negative na ang score mo niyan. So, ayan. Sige, sir. Anong oras po? I-send nyo na lang sa akin, sa messenger. I-PM nyo na lang, yung solution. Pwede po, sir, isend yung PowerPoint po sa LMS. Oh, yung PowerPoint, i-upload ko yung PowerPoint sa LMS. Pero dapat mapasa nyo na Again ha, practice ito ha, sinasabi ko sa inyo ha. Huwag na kayo hanggat maaari, huwag na magtanong sa kaklase. Kasi pag mali naman yung nakuha yung sagot, sasabihin ko sa inyo kung paano makuha yung tamang sagot. Katulad dun sa Block B, meron kasing iba, mali yung sagot nila. Sinabi ko kung paano nila kung paano makuha yung tamang sagot. And then, yung iba naman nagsabi na hindi talaga sila makakasagot kasi nahirapan nilang maintindihan yung topic. Kasi sa totoo lang, class, mahirap talaga ang topic na ito. Pag mga 3D na, So, ayun, class. So, pa-open daw, class, ng camera. Ma-print screen lang ako. Si Mr. Garcia. So, ayan. Smile. Isa pa. Ayan. So, class? Kaya pa? Kaya pa ang engineering? Kakayanin, syempre. Kahit mahirap, kakayanin. So, sino may tanong? May tanong? May tanong po? Wala. Sige, bahala kayo dyan. Sige, ayan, class. So, maraming salamat. I hope na kahit papaano ay natutunan nyo, kahit mahirap. Practice lang, class. Practice lang. Kasi, class, itong statics kasi, yung mga pag-aaralan natin dito, magagamit nyo yan sa basic lang yan ng structural analysis, steel design, RCD. So, ibig sabihin, marami pang structural na subject ang engineering, dito sa civil. So, yung statics na yan ay basic pa lang yan. So, mas marami pa kayong mga magiging subject like timber design, steel design, reinforced concrete design, structural analysis, mga ganon. So, ayun, class. So, mahalaga na dito pa lang ay ma-master nyo na. So, ayun. Maraming salamat. Bye-bye.